nakay pamilya nga dili mo support sa imong family. Katong pagkamatay sa ako lulo ang dila. Hello everyone, good day. I'm Aliyah and welcome to Cristoriata Episode 2. Here with me is Maria Angelica Liaverbasas, our very own Associate Pastor from JMO Dumaguete. Hello Pastora, so how's your day Pastora? Hello, Day. Good morning. So, ang akong kabuntagon, nindot kayo kay ang Dios maayo kayo nga naghatag nato og kusog and then nagbag-o sa ato ang atong mga paglantaw sa matag adlaw. Grabe na, sa words pa lang, Pastor Jud siya. Walaan yun nato. So, Pastora, since some of our viewers doesn't really know pa sa imuha, can you introduce yourself? Hello, my name is Maria Angelica Liaverbasas. I am 28 years old. So, you've been an associate pastora in how many, you've been a pastor or serving the Lord for how many years na Pastora? Ga-start ko when I was 14 years old. Nabata Back 2012. 2012, 14 years old ka at that time. 14 years old ko. Second year, going second year high school. Unsay imuhang at that time role sa church at that time? Ikaw, member ba ka, Pastora, or ga-serve na ka na sa ministry at Just that a time? member of the church. You're going to the church already. So, how did you know nga, unsa nimo pag-adto sa, kanang ningon ka nga, sige mo simba ko, ani diri nga church. Like, kanang sa, naman tayo calling, di ba? Spiritual. Now, we do have this heart, godly hearts ato ang whole bitaw. That's why we seek the Lord. So, at that age of 14 years old, nangita na jud ka, ana, Pastora? Oo. Before, sa dili pa ko born again, Kristohanon, active ko sa mga gimbuhaton pod on my old church. And then, one time, my auntie nag-invite nako sa usa ka church nga pakuyugon ko kay naay kaslon nga pastora niya nga classmate sa high school. And then ikuyog ko. Dayon pag abot nako didto, na-feel nako ang presence ni Lord nga akong ginapangita sa una. Kay I'm a child of a single mother. Nagpuyo ko sa ako arang lula. So I'm longing for love, for attention nga kana ganing makahimo nimo og whole kay kuan I don't have a father. Although I have a grandfather pero lahi ra gid siya. Nga nagay papa gid no. Nagay papa nimo nga kanang matawag gid nimo nga papa. And then pag akuyog nako ato sa akong auntie, dito nako na-realize nga this is the church nga akong ginapangita. Kay nag-serve ko sa akong previous nga simbahan. Nakoy kuan dito katungdanan. I am one of the catechists. Magtudlo sa mga bata kung during ni Nagkay heart for the children, Pastora. Even sa church, by the way, si Pastora is really she's really into the church nga sa mga children ministry no. Ano gyud ka. So nagkay heart sa bata. So after ato pagsugod na kog simba, pagkuyog ato nagtuloy-tuloy na ang ako ang pagbalik-balik dito sa mao nga simbahan sa Amio. Yan, up until now, you're still... Yeah, until now. So, at what age ka naka-realize, Pastora, nga, okay, ganahan ko mahimong pastora at this time? Like, how did you know that being a pastor is your true calling? Actually, it's koan kanang I think it's year 2013. 2013? Yes. What age ka na, Pastora?
15? Mga 16. 16. Bata Yeah. kay din feel 16. na gyud nimo nga pastora gyud ko. Actually, wala na ko na feel jud nga pastura ko, pero ganahan kong musulod og Bible school. For learning purposes. Actually, dito sa among church, sa Amyo, kuan siya kanang hilig og summer youth camp. Oo. So kada vacation nagi na siya youth camp. Oo. And then naay mga speaker kay i-invite nila. And then dito ko nadasig sa mga kinabuhi sa mga speaker. One time 2013, Pastor Genero and Pastor KJ Cabahis, sila maoy speaker dito sa among summer youth camp. And then one of them, maybe I think one of them nakasulti kanang giunsa sila pagsulti sa Ginoo para nga paeskwelahon sila og Bible school, and then nag-encourage pud sila namo nga mga youth nga ni join sa youth camp nga magpagamit sa Ginoo. And then dito na-ignite ang ako ang kadasig nga magpagamit sa Ginoo. So, after ana nga 16, 17, katong nag-start na kag Bible school. 17 years 17 old. years Oo. old. So, after ana pastora kay mo na to pastor na ka after graduation. Have you kanang experience bitaw? Like, what's the greatest test of faith have you ever experienced so far from being for being a Christian, pastora? Oo. Like, usa sa mga di mo malimtang kanang test of faith. Oh. Kitang mga Kristohanon, nagkalahi-lahi ng mga pagsulay nga atong pag-aagian. One of the greatest testing nga akong naagian is kanang nakay pamilya nga dili mo support sa imong calling. Oo, kana siya. And then katong pagkamatay sa ako ang lulo and lula. Atong time. Yeah, at that time, I am still in high school. Yeah, sila maoy ako ang kanaganing support system nga nagkuan jud nako kanang nagpakita sa ako o kanang nagiya sa ako And then at that time, kana nga panahon na wala pa kay to nako na realize nga mao dayto siya the greatest testing nako kay gasunod sila og kapatay. Ang lulog lola? Oo, 7 days ra ang agwat sa ilahang kuan pagkapatay. At that time, murag wala ra nako. Pero karon na nako na realize nga grabe dayto siya nga pagsulay nga akong naagian. Kay naay possible nga kung dili ko lig-on sa ako ang pag-alagad ato sa Ginoo, possible nga nawala nako sa ako ang desire Nga to serve the Lord. Desire to serve the Lord. Bitaw, I would agree to that. Lahi ra gud ang gugma bitaw sa itong mga grandparents. I would check to the pastora kay even I myself, I would agree nga one of my greatest tests of faith was death sa akong lola. Kay I'm really suod sa akong lola. Tumuto ko kawala, balinggolan na ako. Grade 4 sad ko ato. Kuan pastora. Kani personal question po ni kayo, I'm also quite curious sa imo ha. Kanang being a pastor, di ba, usually pag mga na ay pastor, atong perception is lucky dayon ang mo lead sa kuan, sa pagwali. So, have you ever experienced kanang gender stereotyping as a pastora or as a female pastor serving the Lord? Yes. In what way, pastora? Nakabati ko nga murag na ay kalahian gani or naa siya difference kay makita nimo para ra sa ako kana ganing murag na ay mas kana ganing naa siya
dili ko kakuan sa ikon. Like, na-bash ba ka, pastora? actually, or- wala ra ko na bash. Pero like, ang number of people na mo attend or mo listen nimo na ni-decrease ba itong pagkabalo nga bayi ka? Or wala? Wala ra man po. Unsa nga, or kanang pakikitungo sa kapwa pastors? Ang ako jung na sinatian sa sa Assemblies of God, walay discrimination. Maybe in other denominations, pero sa Assemblies of God, Wala there is no discrimination yun, whether you are a male or a female. Kay kuan manggod ka na ganing nag-base jud kung unsay gisulti sa Bible ba ang mga pastor nga wala nay bayi or laki nga gipili ang Ginoo nga maoray kanang mulid or kanang mahimong pastor. So Kuan, kani pastora, since you're also a mom po, di ba karon? So how did you juggle your time from being a mother yourself, then as well as being a pastor sa church? Okay. for me, lisod gud siya. Kaya I'm always, still learning kay you have to be present ba po si mong bata. Then at the Oo. same time, nag-children ministry po ka, Yes. pastora. Then from time to time, mawalisag ka. pasalamat ra gyud ko sa akong bana pod kay mo yeah. support ra pod siya, and then my in-laws nga kung magkinahanglan ko sa ilahang tabang naa sila. Then mabiyaan jud nako usahay akong mga anak labi na sa gimbuhaton sa Ginoo. Nya kani siya nga gimbuhaton para raman pud ni siya sa kahimayaan sa Ginoo. I know my children will understand sa umaabot nga kani atong kinabuhi ato gyud ni siyang ipagamit sa Ginoo. Karon sa ako ang pagdeal anang sa akong pag-atiman sa akong mga anak ug sa ministeryo, nag-learn pa jud ko ana kay daghan pa jud kaayo kog mga kakulangon. Kuan, kani pastora, more on last question sa ako nimo. Kanang what can you say to the women who are who wants to become a pastor just like you, but currently kanang na shy pa or still confused sa ilahang calling. So what can you say to them, pastora? Okay. So ang akong ikatambag ra no sa mga ganahan nga magpagamit sa Ginoo kanira jud. Before ko sa Ginoo nga gipaabot aning kanang gigamit ko niya, kinahanglan go back to the basic nga kinahanglan jud nga mo serve ka sa katuganing pinaka murag dili ganahan buhaton sa uban sa simbahan, like manilhig ka sa simbahan, like hugas ka sa mga plato diha sa simbahan kung naay mga gathering, manglimpyo ka sa CR, kana siya ganahan ka nga gamiton sa Ginoo diha sa una magpagamit sa Dios, kay dili man ka saligan sa Ginoo sa dagkong butang kung dili po ka kasaligan sa gagmay. Oo, nya ikaduha, kinahanglan mahimo kang submissive sa imuhang pastor. Oo, sa imong host pastor kay para pod nga i-promote ka sa Ginoo. And then ikatulo kay nalimot ko. Kung itong yun na una. Ikatulo kay Okay na, pastora. Mag-edit na buta-buta. pasensya do nga na ako itong giyunahon na limot ko. Kani. Ikatulo, una kay kinahanglan kang magpagamit sa mga mubuhat usa ka sa mga gagmayng mga butang diha sa church. And then ikaduha, be submissive to your pastor para gamiton ka sa Ginoo. Ikatulo, be an evangelist. Unsay kindly expound, pastor, unsay Evangelist is uban-uban raw sa ka sa mga tao nga adunay nakita na nila ilahang
kuan kanang clear calling from the Lord. Bitaw, no? Eh nana ko, Mag-uban-uban before ba ka ko sa una? na abot in ani nga kanang hinay-hinay nang ipakita sa Ginoo sa ako o kung unsa joy akong calling, nag-uban-uban ko sa mga tawo nga gigamit una sa Ginoo. Ito, para marag sort of mentorship ba? Oo. Ma-realize mo nimo, is this really for me po? Kay katong gasugod pa ko, pagsugod jud nako og kanang sulod atong simbahan sa amyo namo. Di gipasugod nako sa Ginoo og kuyog sa evangelism. Bisan asa may maabot. Then pag abot nako sa Sibulan maora Japon, tiguyog-kuyog ra ko. May munang ginatawag ko nilang evangelist. Pero naagid siya dakong kahimuan. Kay mao to siya way nga i-train ka sa Ginoo para nga maabot nimo kung unsay tawag sa Dios sa imong kinabuhi unya ready na ka. Bitaw, at least ma-expose ka to Oo. what kind of life you might probably face in the Yeah. future. So, I would agree to that. Kani, Pastora, last ka siya na kini. Kanang, what's your favorite Bible verse na kanang when tests will come, when trials will come, those verse mo ni mo gina-hold on bitaw? Najud ko'y ginagunitan nga bersikulo nga mao jud na siya nakapadasig na ko. In Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, nga natay plano sa atong kaugalingon, but manindot jud kaayo ang plano Sige sa na. Dios sa atong kinabuhi. Kay it will exceed beyond our expectation and imagination. And also in Matthew 4:19, ingon si Jesus diha, "Follow me and I will make you fishers of men." Nga kung mosunod ka diha ni Jesus, daghang mga tawo nga makaila kaniya og masuod diha sa iya. Mo na akong ginakoptan. Mo nang nagpadayon ko nga nangalagad sa Ginoo para daghan pang mga tawo ang makaila o makapangalagad diha kaniya. Thank you, everyone. Feel free to like, share our video. Come and join to our Sunday service from 5:30 to 7 p.m. So don't forget to visit our page for more info. So our page is JML Dumaguete. Thank you and see you again soon. Bye!